Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. At nandito naman po ako. At tayo ay magbubulay-bulay ulit. At mayroon tayong dapat na malaman sa ating kasalanan. So, sa Bible study natin ngayon ay mayroon tayong dapat malaman na ang ating kasalanan. No? So, let's start. Pray muna tayo. Let's go! So yun guys, at tapos tayo mag-pray. So punta na tayo sa ating tatalakayin ngayon sa gabing ito. So kasalanan naman na ginawa ng sangkatauhan. So kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan natin lahat na ginawa. So dahil sa pagbabasa ko, napansin ko ito. So let's open natin ang ating Biblia. Punta tayo dito sa Awit 24 verse 3 to 4. So ang sabi dito, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umaon sa banal niyang templo? Sinong dapat pumaroon? Sa 4, ang taong malinis ang buhay pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi susumpa ng kasinungalingan. So yun guys, so yun ang ating nagawa ng mga kasalanan. So let's proceed tayo sa aking pagpatuloy. Dito tayo sa Exodus. So open tayo sa Exodus 20 verse 3 to 4 and 23. So ito yon. Ang sabi ng Diyos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. So ano bang ginagawa natin noon? O diba? Hindi ba tayo sumasamba? So ito pa, meron pa sa 23. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto. So ayun ba? O diba? Nagets din you guys? Ang sabi ng Diyos. So ito yung babala na sinabi ng Diyos na hindi natin dapat gawin. So ito yung mga kasalanan nating lahat na hindi pa tayo ay nagbago. Katulad ko na noon na hindi pa ako binago ng Diyos at mayroon pala akong mga kasalanan na ginawa. So let's go. Let's proceed tayo dito sa sa last na ating ginagawa na kasalanan. Dito tayo sa Exodus. Let's open 7 to 8. Exodus 20 verse 7 to 9, 8 to 9 to 10. So let's proceed tayo. Itong sabi, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. So, di ba masakit guys? Masakit na ginagamit natin ang Diyos, lalo na pag nag-iinuman ay pulutan natin ang Diyos. So, hindi pa dapat natin gawin 'yan, no? Dapat nilalagay natin sa tama ang mga paggamit natin sa pangalan ng Diyos. So, let's proceed tayo sa 8. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Sa 9, 6 na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. 10. Subalit ang ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos yung Diyos, di ba? Ito ay araw ng pamamahinga. So ibig sabihin guys, ang mga salita ng Diyos, ang linggo, ibigay natin sa Kanya.
sa pampitong araw natin. So, sa 6 na araw na trabaho tayo, tinapos natin ang pampitong araw. Ibigay natin sa Diyos, sa Kanya daw yan. So, yan yung linggo, no? Simula Lunes hanggang Sabado. So, ang linggo, ang hinihiling niya para sa atin lahat. Pero yan ang hindi natin nagagawa dahil busy tayo sa mga trabaho. So, tayo ay nagkakasala, no? So, in-encourage ko kayo dahil sabi ng Diyos na wag daw tayo gawa ng imahe na Diyos-Diyosan na ating sambahin. So, mali yun, no? So, ang pagsisimba dapat din natin gawin. So, dapat nating unahin ang Diyos sa ating buhay upang tayo ay maligtas, no? Kaya nandito nga ang mga salita ng Diyos, ang Biblia, upang tayo ay palalahanan ng Diyos na ang salita niya ay ating pagbubulay-bulayin at sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. So, yun lang masasabi ko, guys. So, see you in next video. Ang masasabi ko, kapag kasama mo ang Diyos, ay ang buhay. So, hanggang dito lang, guys. Bye for now.